Tumalon siya paitaas, at sa mismong sandali ng impact, ay napagtanto niyang ang pinakamahalaga ay pigilan ang boss sa pagcast ng spell. Nagbigay siya ng isang malakas na suntok sa palad ng gintong skeleton na nagpahinto sa atake nito. Sa sandaling iyon, tumingala ang lich at tumingin ng may takot sa nabasag nitong seal. Napansin ni Hyrcanus na konektado ang mga kamay ng boss sa kanyang mga spell. Agad niyang naunawaan na kailangang sirain ang lahat ng kamay. Sa puntong iyon, nagsimulang kumilos ng kakaiba ang boss. Ipinabatid ng sistema na diretsong nakatingin ang boss kay Hyrcan, bagay na nakalito sa kanya. Pagkatapos ay nag-abiso ang sistema na inanalisa siya ng boss at sinusuri ang kanyang antas ng kasanayan. Matapos magbigay ng ilang galaw ng kamay, nagpakawala ang gintong skeleton ng isang makapangyarihang alon ng madilim na negatibong enerhiya. Natakot si Hyrcanus, hindi maintindihan ang nangyayari. Sa isang iglap, tinamaan siya ng atake ng madilim na enerhiya. Habang umiilad, pilit niyang inuunawa ang sitwasyon. Sa huling sandali, napagtanto ni Hyrcanus na hindi na siya makakaiwas pa sa isa pang atake, kaya tumalon siya sa gilid at tumama ang atake sa lupa, na nagpasabog sa kanya ng malayo. Gumulong si Hyrcanus ng medyo awkward, ngunit nagawa pa rin niyang maibalik ang kanyang balanse. Nakahiga sa lupa, huminga siya ng malalim at pinag-isipan ang nakababaliw na pattern ng mga atake ng boss. Hindi niya matandaan na ganito ito noon. Nagtaka siya kung ano ang patibong dito. Naisip niya kung baka itinatago ng boss ang tunay na kakayahan nito, o kaya ay nirebalance sa isang patch, tulad ng Minotaur sa tutorial mission. Nalungkot siya sa pag-isip na yon dahil hindi na niya maalala ng malinaw ang mga detalye. Pagkaraan ng lahat, ilang taon na ang nakalipas mula nang mangaso siya ng Golden Skeleton. Gayunpaman, hinawakan niya ang kanyang sandata at nainis sa kahirapan ng sitwasyon. Habang nakatitig sa nilalang sa harap niya, inisip niya kung paano ito matatalo. Muling umatake ang boss at muli rin siyang nakaiwas. Paulit-ulit niyang ginawa ito sa bawat atake. Sa ngayon, ito lamang ang magagawa niya laban sa Golden Lich. Habang papalapit siya sa boss, napansin niyang kaya niyang umiwas kung alam niya ang direksyon ng mga atake. Ngunit dahil dito, wala siyang pagkakataon na makaganti. Naunawaan ni Hyrcanus na kailangan niyang humanap agad ng blind spot, ngunit biglang may hindi inaasahang nangyari. Sinunggaban siya ng skeleton boss gamit ang isa sa mga kamay nito, hinila siya palapit, at sinimulang ikot sa ibabaw ng ulo nito. Pagkatapos, naglabas ng makapangyarihang alulong ang lich direkta sa mukha ni Hyrcanus. Sa sandaling iyon, inisip ng bayani na tapos na ang lahat. Habang pinagmamasdan niya ang nilalang na naghahanda para sa atake, naisip niya ang bilang ng mga pattern. Ngunit mumiti ang bayani, naalala niyang mayroon siyang alas. Ginamit ni Hyrkin ang kasanayang demonic infection, naglagay ng debuff sa boss. Iniulat ng sistema na nabawasan ng 13% ang mga katangian ng target. Sinamantala ng bayani ang pagkakataon, nakawala sa pagkakahawak at sumugod sa boss. Aminado si Hyrcanus na hindi niya alam kung paano mabubuksan ang pagkakataon para sa isang suntok, ngunit ang boss mismo ang nagbigay nito. Pagkatapos ay ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa kamao. Sa sumunod na sandali, malakas niyang sinuntok ang gintong skeleton sa mismong mukha. Isang malakas na pagsabog ang sumabay sa impact, at nabasag at nadurog ang mga buto ng skeleton. Lubos na natuwa si Hyrcanus sa tanawing ito. Unti-unting nagsimulang maglaho ang gintong skeleton. Di nagtagal, iniulat ng sistema na natalo ni Hyrcan ang Golden Skeleton, nakatanggap ng karanasan, ginto, ang titulong Skeleton Slayer, at tumaas ang kanyang antas. Sa wakas, napabuntong hininga ng malalim ang bayani. Nang i-deactivate niya ang slot, naisip niyang muntikan na yon, at sigurado siyang nabigo sana siya kung tumagal pa ng 10 minuto ang laban. Binuksan niya ang status screen at natuwa nang makita niyang umabot na siya sa level 36. Ngunit naunawaan din niyang mas magiging delikado ang lahat mula rito. Kahit na sapat na ang 141 mana kung tutuusin, alam niyang hindi pa rin ito magiging sapat. Hanggang sa puntong ito, nakakaabante si Hyrcanus dahil sa kanyang mga titulo at pag-level up, ngunit ngayon ay hindi na yon sapat. Pagkatapos ng lahat, napalakas na niya ang kanyang mga skeletal warriors. Ngunit ano ang silbi nito kung bigla silang nawawala sa pinakadi-inaasahang sandali? Yumuko siya at naisip na nakuha na niya ang lahat ng mana-related titles na pwedeng makuha sa yugtong ito. Bigla siyang umiti at nagpasya na wala na siyang pakialam at hindi na niya ito iisipin pa.
Itinabi ni Herkin ang kanyang pagdududa, nagdesisyong ipapasa muna niya ang video kay Rumeni at mag-focus sa pag-abot ng level 40. Makalipas ang ilang sandali, matapos niyang ipadala ang video mula sa Dungchon sa kanyang editor, pinanood ito ng dalaga. Sa isang punto, pinahinto ni Rumeni ang video. Nakaupo sa mesa, huminga siya ng malalim. Pagkatapos nito, buong lakas niyang sinuntok ang kanyang teddy bear. Iniisip kung nabaliw na ba si Hyrcanus, ngunit biglang nagbago ang kanyang mood. Nagsimula siyang tumalon-talon sa kwarto, humahanga na natalo ni Hyrcan ang isang boss na mas malakas kaysa sa kanya. Umupo siya muli sa kanyang upuan na may ginhawa, at napansin na halos hindi na kailangan ng editing ang video. Pagkatapos ay naisipan niyang maglagay ng titulo para sa video. Gusto niyang makaisip ng isang cool na pamagat, ngunit bigla na lang niyang napagdesisyonan na tawagin siyang King of Solo Leveling. Pagkaraan, nagtungo ang bayani sa sangay ng Banzu Castle Raiders Association. Doon, lumapit si Hyrcanus kay Ahimbre, idineklara na bumalik siya at mas lumakas, gaya ng hiling ng misi. Napansin ng lalaki na madungi si Hyrcanus, at nagtanong kung ano ang nangyari, ngunit tumawa lamang si Hyrcanus at hiningi ang ipinangakong gantimpala. Sumang-ayon si Ahimbre at sinabing ipapasa ang gantimpala. Di nagtagal, iniulat ng sistema na natapos ni Hyrcan ang quest na The Teachings of Ahimbre, Part 2, at nakatanggap siya ng Skeletonist Skillbook. Namangha si Hyrcan sa pambihira ng skillbook, alam niyang ito ay isang kakaibang necromancer skill na wala sa merkado. Taos-puso siyang nagpasalamat sa niya sa napakagandang regalo. Ipinakita rin ni Ahimbre kay Hyrcanus na nakatanggap siya ng Ring of Contagion, at para magamit ito ay kailangan niyang gamitin ang Stone of Contagion. Natatangi ang singsing na ito sa kasaysayan ng laro, nagbibigay ng 2 bonus points sa class characteristics at 10 points sa lahat ng attributes. Kapag pinagsama sa Infected Ranger's Necklace, nadadagdagan pa ng karagdagang 21 points ang lahat ng attributes. Labis na natuwa si Hyrcan nang mapagtanto niyang ang singsing ay ibinibigay lamang sa mga unang manlalaro na nakatapos ng pangunahing storyline. Tumalon siya para kunin ang singsing at nagsimulang magpasalamat sa Nise. Ngunit isinara ni Ahimbre ang kanyang palad at sinabing hindi siya sigurado kung basta na lang niya ito ibibigay. Tinalikuran niya si Hyrcanus na lalong nalito. Pagkatapos ay muling humarap si Ahimbre, tumawa, at sinabing kung gusto ni Hyrcanus ang singsing, dapat subukan niya itong kunin. Tumawa si Hyrcanus, hindi maintindihan kung bakit may ganitong kahirapan. Gayunpaman, inactivate pa rin niya ang slot, sinuot ang kanyang combat armor, at buong lakas na sumugod sa lalaki. Sa huli, nagawa ni Hyrcanus na makuha ang singsing. Pagod, naisip niyang napakabaliw na matanda ng Nise. Ngunit sa huli, nakuha niya ang singsing at ang susunod na quest. Iniulat ni Ahimbre na nawalan siya ng komunikasyon sa isang ahenteng nagngangalang Migi, at iminungkahi na bumisita si Hyrcanus sa Zuru Castle. Naalala ito ni Hyrcanus at nagpasya na huwag munang maghiganti sa taong ito. Ngunit alam ng bayani na mataas ang antas ng Churyu Castle, at dapat muna siyang magpalakas sa daan. Pagkatapos, ilang mensahe ang lumabas sa kanyang relo. Sumulat si Rumeni na na-post na niya ang video ng Golden Skeleton at pinakiusap na tingnan ito. Binuksan ni Gherkin ang video at agad niyang nakita ang mahigit 2 milyong views at napakaraming papuring komento. Natigilan si Hyrcanus nang makita ang kanyang kabuwang kita. Nasyok ang bayani, hindi maintindihan ang nangyayari. Bumagsak siya sa sahig at nagsimulang bilangin ang mga zero sa kanyang account. Sa huli, 8 zero ang nabilang niya. Di nagtagal, natuluan siya ng laway, iniisip na maaari na siyang kumain ng kahit ano. Naalala niya ang jackpot na tinamaan niya. Alam niyang magiging maganda ang reaksyon, ngunit hindi niya inasahang ganito kaganda. Nang akala niya ay oras na para lumabas sa laro, nag-abiso ang relo niya ng bagong mensahe. Isang mensahe ito mula sa Guildmaster ng Thunder Hunters. Formal siyang inaanyayahan na sumali sa guild. Naggitngit si Kierken nang maalala niyang ang Thunder Hunters ay ang guild ni Chelsea, ang babaeng nagtanggal sa kanya mula sa laro. Naalala niya kung gaano kapilitang sinubukan siyang i-recruit noon, at sigurado siyang ginagawa pa rin nila iyon hanggang ngayon. Galit siyang itinaboy ang mensahe, nagpa siya na hinding-hindi siya sasali sa Thunder Hunters. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-isip, naalala niya ang kanyang nakaraan. Galit na galit din siya noon nang matanggap ang imbitasyong iyon. Naisip ni Herkin kung bakit patuloy na iginigiit ni Chelsea, lalo na't miyembro na siya ng ibang guild. Isa sa kanyang mga kaibigan ang nagsabing maswerte siya,
dahil ang Thunder Hunters ay isa sa pinakamagagaling na guild sa top 30. Ang leader ng guild ay anak ng isang mayamang pamilya, kaya't nangangako ng mataas na sahod ang pagsali. May isa pang nagsabi na yon ang dahilan kung bakit interesado sila kay Hyrcanus, dahil mahusay talaga siya sa laro. Sa huli, sinabi ng mga kaibigan na sobrang galing ni Hyrcanus para sa kanila. Ngunit huminga ng malalim si Hyrcanus at iginiit na tigilan nila ang pagtalakay dito. Ipinaliwanag niyang wala siyang pakialam sa mataas na sahod at darating din ang pera kapag naging pinakamalakas na ang kanyang sariling guild. Bukod pa rito, mas gusto niyang makipaglaro kasama ang kasalukuyan niyang guild. Peke namang natawa ang kanyang kaibigan at sumang-ayon sa kanya. Pagkatapos maalala ng bayani ang lahat ng ito, lalo siyang nainis. Hyrcanus ay hindi pa rin makapaniwala na sulit lang ba nasaksakin siya sa likod. Sinimulan niyang sampalin ang sarili sa mukha at inisip na hindi pa oras para malunod sa euforya ng pera. Marami pa siyang kailangang gawin, kaya walang saysay na magsaya sa maliliit na tabumpay. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga piraso ng kalansay at inihagis ang mga ito. Ilang sandali lang, nagliwanag ang mga piraso ng maliwanag na bughaw na liwanag. Di nagtagal, lumitaw ang kanyang mga kalansay sa harap niya. Pagkatapos ay sinabi ni Hyrcanus na siya ang gumawa ng lahat sa raid laban sa gintong kalansay at wala silang nagawa. Ipinaliwanag niya na magsisimula silang muli sa pagsasanay dahil kailangan nilang mas maging maayos ang koordinasyon at hindi na maaaring ulitin ang mga nakaraang pagkakamali. Tinanong niya kung handa ba sila para dito. Saglit niyang nasilayan ang mga mukha ng kanyang mga dating kaibigan sa mga kalansay. Ngunit nang mapagtanto agad na hindi sila yon, natuwa siya. Inisip niya ng ayong pagkakataon, magiging iba na ang lahat, at hinimok ang kanyang mga tauhan na maging pinakamalakas. Pagkatapos ay inanunsyo ni Hyrcanus na ang susunod nilang target ay ang Suryu Castle. Pagkatapos ay tinanong niya kung papayag ba silang magsanay habang papunta roon. Lahat ng kanyang mga kalansay ay tumango bilang pagsang-ayon. Matapos nito, ipinatawag ni Hyrcanus ang kanyang sandata at ipinaliwanag na magiging simple lang ang pagsasanay. Kailangan nilang tumakbo papuntang Suryu Castle. Ang mga mahuhuli ay mapaparusahan, kaya't lahat ay tumakbo ng ubos lakas, takot sa maaaring mangyari. Samantala, nakaupo si Sira sa lansangan at may iniisip. Nilapitan siya ng isang salamangkero at tinanong kung ano ang iniisip niya. Ngunit ang kanyang ginang, na nakaupo sa ibabaw ng mga bangkay ng ilang napabagsak na halimaw, ay walang sinagot. Pagkatapos ay inanunsyo ng salamangkero na malapit nang magsimula ang pagpupulong. Siya si Hatch mula sa Thunder Hunters Guild. Tinanong ni Sira kung kumusta na ang quest tungkol sa impeksyon, ngunit iniulat ni Hatch na wala pa rin silang natatagpuang palatandaan para sa susunod na gawain. Nagalit si Sir at hindi makapaniwala na hinayaan nilang maagaw ng Hydra Guild ang pangunahing quest bago sila. Sinabi ni Hatch na makikipagpulong sila sa mga pinuno ng lahat ng 30 pangunahing guilds, ngunit binigyang diin ni Sir na ang pakikipagkita sa ganoong mga walang kwentang tao ay walang maidudulot na benepisyo. Sa kabila nito, hiniling ni Hatch sa pinuno ng guild na mag-ingat, pagkatapos ay umalis ang babae. Di nagtagal, pumunta ang bayani sa nagpautang sa kanya ng pera. Pagdating niya, agad niyang ibinagsak ang sako ng pera. Sinabi niya na babayaran niya ang lahat ng utang kasama ang interes, bagay na lubhang ikinagulat ng mga ngalakal. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para updated ka sa susunod nating content. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi.